Hello mga kawais! Nag-iisip ka ba ng pangnegosyong kakanin na simple lang ang sangkap, pasok sa bulsa ang puhunan at mabilis ito ebenta dahil presyong pangmasa? Higit sa lahat, hindi mo na kailangan ng steamer o oven pa, kawali lang sapat na. So magluluto tayo ng ubi kalamay. Samahan niyo ako sa pagluluto. Tara, umpisahan na natin. Ito ang mga ingredients na ating kakailanganin. Una ay gagamit po tayo ng 3 cups glutinous rice flour. Next, 2 cups rice flour, 1 cup pure coconut milk or kakanggata, gagawin natin itong latik. At gagamit lang po ako ng 1 1/2 tablespoon liquid OB flavoring. Then, 2 cups sugar, 7 cups coconut milk, bali ito yung ating pangalawang piga. At ang last, 2 tablespoon toasted sesame seeds. Ang una nating gagawin ay gawin muna nating latik ang 1 cup pure coconut milk or kakanggata. Hayaan lang po muna natin itong kumulo. So kapag kumulo na, mayat maya na po natin itong hahaluin. Ayan, nag-start na po itong mamuo. Continue lang po natin ang paghahalo para hindi malalaki ang mamuong latik. So ayan, tuloy lang natin ang paghalo para hindi masunog ang ilalim at para pantay ang kulay ng pagkaluto nito. Lutuin pa natin to hanggang mag-golden brown in color. Kapag ganito na, okay na po ito. Huwag na masyadong i-toasted or i-dark pa ang kulay kasi baka papait na po ang lasa. Hanguin na po natin ito at ihiwalay lang natin ang oil sa latik. Then, set aside muna natin ang latik. Next procedure, ibalik lang natin ang oil ng latik sa ating kawali or pinaglutuan kasi isasama po natin ito sa paghalo sa ating mixture. Then, ilagay po natin ang 7 cups coconut milk. Bali, 2 nyug po ang nagamit ko dito. Yung ating 2 cups sugar, ilagay na po natin. Ito po ay pwede nyo i-adjust depende sa tamis na gusto nyo. At yung OB flavoring, 1 tablespoon lang muna ang ilagay ko para ma-adjust natin. Mag-add na lang ako mamaya pag kulang. And then mix lang natin ito hanggang matunaw ang asukal. Kapag well dissolved na ang asukal, ilagay naman natin ang 2 cups rice flour. So itong rice flour, ito po yung regular rice natin na sinasaing na processed as flour. At may nabibili po nito na ready to use na. Next, ilagay na rin po natin ang 3 cups glutinous rice flour. So itong glutinous rice flour naman, ito yung malagkit na bigas na processed din as flour. Kahit saan naman po dito ang unahin nyo ilagay ay pwede. Makakabili po kayo ng ready to use na sa mga palengke or supermarket. Mayroon din ito sa mga online shop. Kung wala kayong mabilhan ng ready to use na sa inyong lugar, pwede naman na kayo na mismo ang magpagiling sa palengke. Ayan, mag-add po ako ng half tablespoon OB flavoring kasi medyo nakulangan ako sa flavor at kulay. Pwede nyo po yan tikman after nyo ma-mix lahat para makapag-add kayo kung ano ang kulang. Then, haluin lang natin ito hanggang mag-well combine ang ating mga ingredients or wala nang buo-buo na glutinous and rice flour. So, kapag na-mix na ng mabuti, isa lang na po natin ito at lutuin lang sa katamtamang apoy. Then, mayat-maya rin nating hahaluin hanggang sa lumapot ito. Huwag niyo po itong iiwanan, baka masunog ang ilalim. Ayan, nagsisimula na po itong namumuo. Continue lang po natin ang paghahalo at ang apoy dapat alalay lang para hindi bigla ang pagkaluto nito. Yung akala mong luto na, yun pala ang gata at malagkit na bigas ay hilaw pa. Tuloy lang po natin ang paghahalo hanggang sa maluto ito. I suggest kung mayroon kayong non-stick pan, ay mas maganda na yan po ang inyong gamitin. So ayan, habang tumatagal, pabigat na ng pabigat ang paghalo kasi kumukunat na po ito. Mas maganda kung mayroon kayong kapalitan sa paghahalo. By the way, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell. Click all para ma-notify ka once na mag-upload ako ng bagong video. Salamat!
So kapag ganito na, makintab ang kulay at sobrang kapit na sa ating sandok or lumalaban na pag hinahalo, luto na ito. Hanguin na po natin. Ilagay ko po dito sa 14 inches plastic bilao na nilagyan or sinapinan ng dahon ng saging. Then, pantayin lang po natin ang taas. Pagkatapos, ilagay na po natin ang toasted sesame seeds. Ito po ay tinoast ko lang sa kawali ng 2 to 3 minutes or hanggang mag-golden brown ang kulay. Then, slice na po natin ito. Nakadepende po sa inyo kung ano kalaki ang pag-slice nyo. At habang ginagawa ko po ito, shoutout po muna tayo. Shoutout po kina after nating ma-slice, ilagay na natin ang latik on top. So, sa mga gustong subukan, lutuin ang ating ubi kalamay, nakalagay din po sa description box ang kumplitong sukat ng mga ingredients na ginamit ko dito. At sa mga hindi pa alam kung saan makikita ang description box, ito po yun, click nyo lang yan. So, ito na po ang ating finished product na ubi kalamay na pwedeng pagkakitaan or gawing panimulang negosyo. At perfect rin po itong ihanda sa kahit anong okasyon at swak ding pang merienda. So that's it for today's video mga kawais. Sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon at nabigyan ko kayo ng idea paano kumita kahit nasa bahay lang. Maraming salamat po sa inyong panunood. Until my next video, God bless and happy cooking! Bye!